Hi friends, welcome once again to Late Night Show here on Sometimes.com, and still with your friend here, Bernie Concepcion, Radyo ng Bayan sa Buwan. And we are happy to have with us another personality tonight. But, isang buwang city has become venue or a very big gathering, series of consultations and info drive. And this is more on, concerning finance, and we have the expert with us tonight. We'd like to welcome him, our very own, the director of the Department of Finance. He's the executive director of the National Credit Council, and I think it's about time this information card would trickle down to the grassroots, because this really concerns the poor people of the country under this administration. So, without much ado, I know a little of the person, but I know he calls the shots sa ganitong issue and topic on the micro insurance issue. So, without much ado, our good director, welcome, Itoy. But, this is Director Joselito Itoy Almario. Sir, welcome to Late Night Show. Yeah, maraming salamat, Bernie, at binigyan mo ako ng pagkakataon. Baka pwede ako magsalita ng Tagalog. Oh, pwede na. May hirap ako na, sabi nga nila, pag nag-i-English daw ako, nosebleed. Asan yung tissue? Okay, sir, going to the real Makoy, no? But first, what is DOF doing now? Well, DOF in general is what you call, sila namamahala ng buong resources ng national government. Ngunit mayroon po tayong tinatawag na National Credit Council na nasa umbrella ng Department of Finance. At ito po ay tumutukoy po sa pangangailangan ng pagbibigay ng mga produktong at serbisyong pinansyal sa mga maliliit. Ito po yung tawag natin na financial inclusion, which means na lahat ng financial products and services should be available to all, regardless of the stature. Hindi lang yung mga mayayaman dapat ang merong access nito, kung hindi pati na rin yung ating mga kasama na maliliit na negosyante, mga isla, at mga tinatawag natin magsasaka. So you have launched this infographic, this caravan, you went around the country. Kumusta yung lakad ninyo? And ano pong in-emphasize ninyo sa ating mga grupo na inyong nakausap? Marami na po kasi nangyari sa nakaraan na dekada. At isang mga nakita natin napabukas na yung larangan ng pagpapakutang. Ito po siguro ay popular na tinatawag natin microfinance o microcredit. Nakita po natin na marami na mga institusyon na pribadong sektor, mga NGO, cooperatives, kahit na yung mga bangko, mga rural banks, state banks, na nagbibigay na rin ng pautang sa mga maliliit. Walang collateral. Walang collateral yun? Walang collateral yun. Kaya napakaganda na nangyayari. Dahil ngayon, mga 10 million na mga poor clients, mga poor, mga nasa low income sector, ang meron silang mga kliyente. Ngunit isa sa mga nakita din po natin na nagiging problema kapag may nangyari sa kanila. Yung itong mga maliliit na kliyente, hindi lang yung umutang sa microfinance, pati yung ordinaryong tao na nasa kanayunan, kahit na mga dito sa syudad, kung may binaha, ang unang tinatamaan ay mga maliliit na tao. So, minarapat ng National Credit Council na tignan din to. Kasi ito yung tinatawag natin proteksyon sa isang tao kapag may mangyayari na hindi mo inaasahan. At kadalasan yung hindi mo inaasahan ay hindi lang naapektuhan yung inyong pamumuhay, kung hindi pati na rin yung pamilya. So, kailangan natin ng proteksyon. At isa sa proteksyon nito ay pagtitingin siguro na bakit hindi makakuha ng tinatawag natin insurance ang mga nasa baba.
Kaya ito po yung ating mga tinutulak ngayon na mabigyan din ng proteksyon. Hindi lang yung mga mayayaman na maaaring bumili nito at baka magkaroon din ng insurance ang mga maliliit. Ano pong kailangan? What's the difference between yung additional na alam natin at kinagawian po ng natin mga kababayan na kanyang pinagbibigay ng pautang at bibigay ng insurance at itong microfinancing, microinsurance. Well, malaking kanibahan. Siguro, ikaw may insurance ka, hindi ba? Kapag sa traditional gaano kapal kaya yung insurance contract mo? Di ba, medyo makapal. Oo, isang tapos, yung insurance contract mo, napakahirap basahin. Okay. Di ba? Basahin mo man, hindi mo maintindihan. Karamihan hindi talaga nababasa. Nakikita mo ba yung linya? May mga linya mo ba, di ba? Yung mga linya na yan, minsan kailangan mo ng microscope o kaya help ng mag-define glass para mabasa. Pangalawa, yung mga insurance contracts na traditional, ay masyadong mahal. Hindi siya angkop sa kumpara sa bulsa ng ordinaryong tao. No. Pangatlo, minsan karamihan ang dami pang requirements. Kukuha ka ng insurance, ang dami pang requirements. Pag may nangyari, magkiklaim ka na, marami na naman ang kinibahan po nito ay gagawin po natin yung protection o yung insurance na angkop sa pangangailangan ng mga maliliit. Yung mga nagagawin natin, simple lang yung kontrata. Madaling basahin, madaling maintindihan. Kung pwede, isang pahina lang o one page. Pangalawa, wala na yung mga busisi na mga legal na terms. Ang pinag-uusapan lang natin, etong bayad mo, ito yung mangyayari, at kung mangyari ito, itong babayad bibigay sila. Ganun kasimple, malinaw. Pangatlo, abot kaya po. Kasi yung ginagawa mo natin sa microinsurance ay pwede po magkaroon ng produkto ng microinsurance na mas mababa pa sa piso kada araw. Eh kung ikaw nagte-text, magkano binabayaran mo? Piso bawat text. Ayun, mas mababa pa yun. Huwag ka lang mag-text. Yung piso na nasa mo, bilhin mo na lang microinsurance. So, malinaw yan, ano? So, what would you like to happen? Ngayon nandito kayo on your advocacy mission. Ano bang gusto natin mangyari ngayon? Paano natin gagawin? Isa sa mga nakita namin balaki, kaya mababa po yung penetrasyon, yung tinatawag natin coverage insurance. Sabi nga nila, 13% of the population, Philippine population, is all covered by life insurance. And 1% is covered by non-lives. Ang laki-laki ng... What about the others? What about the others? Yun yung tinitingnan natin. So, pero ang unang tanong, bakit ganon? Ganon. Unang-una, yung ating mga kasama na sa kanayunan na hindi ko naniniwala sa insurance. O kaya hindi nila naintindihan ang importansya ng insurance. Hindi tayo nagtitinda o hindi man tayo namamakit ng insurance. Ang ginagawa po natin, pinaiintindi nila natin sa kanila na kailangan ang proteksyon. Hindi lang po yun yung ating kakausapin. Kakausapin din natin yung mga insurance providers. Yung existing na. Sabihin natin, kayo ba ay pwedeng gumawa ng produkto angkop sa pangangailangan nila? Yung kailangan lang nila i-piso isang araw. Pwede kayo maglagay kayo ng produkto na abot kaya at hindi masyadong komplikado. So, ang ginagawa po natin yan at pinapaalam po natin sa lahat na madla na magkakaroon na po tayo ng produkto para sa kanila. Para sa masa na hindi kagaya ng tradisyonal na kagaya ng iniisip natin dati. At dahil na alam natin na ang importante ay edukasyon. Ang edukasyon na dapat protektahan natin yung ating kinabukasan, hindi lang yung ngayon. At siguro tanggalin na rin natin yung pag-iisip na kapag may nangyari, pag inisip mo natin may nangyari kinabukasan, ang sasabihin na lang natin, bahala na. Mas maganda na pag may nangyari at sasabihin natin kinabukasan, pag may nangyari, nakahanda ako. Rather than bahala na. Lalo na yung itong calamities. Yes, mga calamities. So, there will be shattered dreams. Yeah. Diba yung mga pangarap mo ay nagsisita. Nasisita. Nawawasak.
Sa isang Yeah, iglap lang, tama. sa isang iglap lang, nakikita natin yung mga iba na nakakuha na ng pautang o kapital, no? Meron ng mga negosyo, lumalaki na mismo, at maganda na yung kanilang pamumuhay. Yeah. Pag isang may nangyari lang na hindi ka nais-nais sa kanila, ang nakita namin, kahit pag walang proteksyon, ang nangyayari, nakikita ko na bumabalik na naman sila. Back to zero. Back to zero. Mga iba pa nga, lumalagpas pa, hindi lang zero. Nagiging negative. Oo, dahil may utang pa. May utang pa. Bubuhay nila. Yeah. So anyway, yun ang malinaw. No? We went to other regions. No? Nakaikot na ho kami. Ang balak po namin ay lilibutin po namin yung buong Pilipinas. Ang aming target po ay 16 na rehiyon all over the country. At ito po ay pang-10. Kaya mayroon pa po kami 6 na rehiyon at tatahakin. Hindi lang po ito parang seminar lang. Meron po kaming ginagawang 3 araw na yung tinatawag namin training. At ang tinatrain po natin dati dito ay hindi lang yung mga kliyente, lahat po, pati local government, pati mga insurance providers, pati mga cooperatives, no, kahit na nasa media, kahit na educational institution, pinagsama-sama po namin sa training yun. Ang tawag po namin dito is advocacy training. Ang advocacy training mo para magkaroon tayo ng marami pang tao sa mga rehiyon na makakapagbigay ng tunay na picture pagdating sa insurance. Kung ano po yung importansya ng insurance. Sinasabi po namin, hindi po ito kailangan magbenta. Hindi kailangan kang mag-market ng insurance. Ang unang pinakakailangan ay bigyan ng edukasyon ang ating mga kasama sa kanayunan tungkol sa paghahanda kung may mangyari sa kanila. So anyway, we'll be right back. Then pag-usapan natin itong mga katulong po ng DOF sa advocacy ito. We'll be right back after this.